Ating project dito sa Santa Rosa, Laguna. Ito yung mga supplemental box yan guys na na kinakabit o sinasalpak doon sa mga release ng tren, going to Calamba hanggang Alabang, yung kanilang responsibility area na susuplayan nitong mga to. At sa iba't ibang bahagi ng ating Pilipinas, sana maayos na. Ayan, at mapapakinabangan to, hindi lang natin, sana abutan pa natin to, at dun sa mga apo-apo at magiging anak ng ating mga anak at apo. So maraming salamat sa inyo guys, magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy nyo subaybayan ang aking YouTube channel. Ayan, Joey Washington, type nyo lang, lalabas na dyan yung poging-pogi ninyong vlogger. Joke lang guys, at maraming salamat po sa inyong pananatili sa akin at pagtitiwala sa ating YouTube channel. Dasal lang po at sana makauwi na si Tatay Duterte dito sa ating bansa. Namimiss na talaga ng taong bayan yung ating Pangulo. Yung iba naman nagsasabi na bakit daw ituturing na bayani si Tatay Duterte. Para sa akin bayani siya Bakit? Ngayon lang ako nagkaedad na ako ng ganito. Marami ako nababasang history, pero hindi katulad ni Tatay Duterte na buong mundo. Birthday lang yun guys, birthday lang. Buong mundo po ang nag-celebrate ng birthday ni Tatay Duterte. Sino yung pinaka mga lihitimong sikat? Rico yan, sino pa? PJ, hindi naman ganon na nag-celebrate na buong mundo. Yung mga sikat nating mga talagang artista, hindi naman ganon. Sino pa? Wala naman. Ang ko lang Rico yan, yung namatay siya, bata pang aktor. Yun lang yung nakita kong ganon karami. EDSA, pero hanggang EDSA lang, pero hindi buong mundo, diba? Yung nag-celebrate ng birthday ni Tatay Duterte. Kaya mabuhay ka Tatay Duterte. Andito lang kami, taong bayan, palaging nagdadasal sa iyo, at sana dagdagan pa ang iyong kalakasan at makita at makauwi ka pa dito sa ating bansa na mas maaga. Kasi nga po, hindi natin alam kung ano yung kalagayan ni Tatay Duterte doon sa loob ng kanyang selda, Kaya dito mas maganda dito sa Pilipinas kasi naalagaan sa kanyang nurse, at pinagbabawalan sila ng mga nurse na galing dito sa Pilipinas regarding update tayo ngayon dito sa PNR ng Santa Rosa, Laguna, kung saan nila ina-assemble yung mga casting precast yard dito guys. Yan, fabrication niya ng bakal. Ayan, kung makikita nyo yung mga bakal na pinafabricate nila dito sa lugar na to guys. Sana hindi ito mauwi na lang sa isang kwento, yung mga ganitong proyekto na naiwan ni Tatay Duterte, Ngayon po ay bumabagal na yung ganitong proyekto, naiiwan na, dahil nga doon sa kasulukuyan nating gobyerno ngayon na si BBM, yung ibang project po sa ibang lugar yan nahinto na. Wala na kaming nakikitang gumagalaw ng mga tao. At sana wag mauwi sa hindi maganda yung ganitong project, kasi ito po ay malaking pakinabang sa ating mga kababayan, doon pa nga sa mga susunod na henerasyon ng ating bansa, kagaya niyan na samot-saring problema yung inaabot ng ating kasalukuyang gobyerno ngayon, Ayan, yung ating nakopong presidente na si BBM, na hindi na alam, hindi naman tayo ganun katalino, pero sa tingin ko sa kanya parang hindi niya na kayang mamuno o pamunuan yung ating bansa, dahil nga sa mga problema na dumarating, na sa kanya din nagsisimula yung problema, Ang sabi nga nila, ang problema raw ay yung nakaraang pangulo, samantalang sila lang naman yung gumagawa ng problema nila sa buhay nila.
Sa madalit salita, no, na hindi kaya ni BBM mamuno ng bansa, no, at hindi naman mananalo yan si Bongbong Marcos kung hindi kaya Inday Sara, no, at dumadami na rin yung mga krimen na napapanood nyo ngayon sa lansangan. Bata, matanda, humihit-hit na ng pinagbabawal na gamot. Samantalang nung si Tatay Duterte po yung namumuno noon, wala tayong nakikitang ganyan. Wala tayong nakikitang mga mga ganyang bagay sa lansangan. Tahimik, mapayapa. At saka kung hindi maganda yung pamamalakad ni Tatay Duterte nung siya ay presidente pa, anak ng teteng, hindi buong mundo ang magse-celebrate ng birthday niya, 'di ba? At talagang pinaramdam po talaga ni Tatay Duterte ang pagmamahal sa bayan. Inuna niya yung bayan bago niya yung sarili, no? At hindi katulad ngayon ni BBM, puro pansarili lang yung iniintindi. Lalo na yung kanyang asawa ngayon. At lalo na dito kay kanyang tigapagsalita ngayon na si Castro. Hoy Castro, sayang, napakatalino mo, kaya lang ito yung matalinong tanga, yung matalinong bobo, no, na hindi alam kung saan nanggagaling yung mga sinasabi. Na sabi ang First Lady ay nandito sa Pilipinas. Bagay, wala naman tayong pakialam dyan kay Lisa. Hindi naman yan kawalan kahit saan mapunta yan ng sulok ng mundo. Wala naman tayong pakialam dyan. Ang importante, no, mapangalagaan niya yung ating bansa. So sana yung mga ganitong proyekto katulad ng PNR, yung dam po sa may parte ng Makati, ayan, halos sa isang taon na pong nakabuyang-yang yan. Wala pa ring release, wala pa ring pagbabago. Dito naman sa may Santa Rosa, Laguna, sa may Calamba, ganun pa rin. Nakatenga pa rin yung mga release ng tren. Merong bahagi ng iba ng release ng tren na merong mga poste na pangilan-ngilan, no, pero hindi pa rin ganun ka 100% na mga nakatayo. Hindi katulad nung si Tatay Duterte yung nakaupo. Ang bilis nung proyekto no, yung MRT7, ang bilis po niyan dati nung si Tatay Duterte yung mga nakaupo pa. Pero ngayon sa tingin namin bumabagal yung siguro kulang na rin sa project. Sana wag tipirin, no, yung mga ganyang project, kasi nga hindi lang po tayong makikinabang niyan, yung mga ating mga anak apuhan pa, no, sa ating mga dito sa ating bansa. At sana makauwi na si Tatay Duterte sa Pilipinas, no. Kaya yung candidate na PTP Laban, straight po natin yun, no, sa boto. I-zero natin yung mga ni BBM. Walang silbi yung mga nakuha niyang mga kakampi. Wala sa ayos, no, hindi mapapakinabangan, no. Baka mas lalo pang lumala yung ating gobyerno pagka yan pa yung mga nakaupo, no, katulad ni Castro, yung Tiberos, yun ako, mga makakaliwa yan, mga yan, no. Kaya maraming salamat sa inyo guys. At ito muna tayo, dito muna. Ayan, yan po yung kanilang area dyan. Ayan, yung fabrication nila. Hanggang doon po yan. Ayan, napakaluwang yan guys. Hanggang doon sa may SM yan. Sa likod. No, andito tayo sa may aming building na ginagawa. Ito yung aming area. Ayan, pakita ko sa inyo. Malapit na rin kaming matapos dito. At tabi lang namin yung project ng PNR dito sa may Santa Rosa, Laguna. Ayan, at mayroong mga deliver na truck na naman to na pag hindi to buhangin, graba yan guys. Dinadala nila yan doon sa may silo nila. Graba nga, ayan, no. Sa may silo yan doon. Yan, iikot yan dyan guys, papasok yan dyan sa corner na yan. Ayan dyan. Hanggang doon yan, tinatambak doon sa isang truck na yun, no, yung malayo. So ayan.
So maraming salamat muna sa inyo guys. At hindi yan. Yung guys, ayan, ang dami na nga naka-prepare na segmental box. Dito yan sa may Santa Rosa, Laguna. Update lang tayo dito sa may area. Fabrication, may warehouse. So, grabe. Sana hindi mauwi na lang sa isang kwento yung ganitong project, no? At sana tuloy-tuloy. Kahit mabagal, tuloy-tuloy. Ang ganda yan guys, yung ganyan kalawak yung kanilang area dito. May Santa Rosa, Laguna to guys. Ito yung kanilang fabrication area. Ayan, ganyan po kaluwang. Ayan. Ayan guys, yung kanilang fabrication ng segmental box na bakal. Ayan, may mga deliver na naman na bato, no? Ayan, doon yan nilalagay nila sa area nila. Ang dami niyan guys. Ayan, ilang truck yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang siyam na truck yan guys. Ayan, palabas ng area. So maraming salamat sa inyo guys. Ayan, nananatiling iba nating mga opisyal ng mga kapulisan na tiling bulag at pipi, no, na dudulas na lalo na si Pajardo, no, si Torre ay talagang nuknukan silang dalawa ng sinungaling. Sila pa naman yung mga opisyal ng ating mga kapulisan, no, na dapat na iginagalang, pero ngayon nawala yung paggalang sa kanilang dalawa. Sayang po yung mga ranggo nyo, no, kung sa gagamitin niyo lang yan sa mga kasinungal na mga hindi maganda at kasinungalingan lang po yung inyong pinahayag sa taong bayan. Hindi na po maniniwala sa inyo yung taong bayan, lalo na kay Claire Castro. Hoy madam, gising-gising. Sayang at napakaganda mo pa naman, kaya lang marang nasa talampakan yata yung utak mo. Noon, booking na kayo. Ginagawa niyo pa talaga ng palusot yung pag-aresto kay Tatay Duterte. So hindi po kayo magtatagumpay. Basang-basa na kayo ng ating taong bayan. Kaya dun sa mga hindi gumagawa ng mabuti dyan, may oras pa kayo para baguhin ang inyong mga sarili-sarili. Sayang yung mga ranggo nyo kung gagamitin nyo lang sa hindi maganda. So balik tayo dito guys, update tayo sa ating project dito sa Santa Rosa, Laguna. Ito yung mga segmental box yan guys na na kinakabit o sinasalpak doon sa mga release ng tren, no, going to Calamba hanggang Alabang, yung kanilang responsibility area na susuplayan itong mga to. At sa iba't ibang bahagi ng ating Pilipinas, sana maayos na. Ayan, at mapapakinabangan to, hindi lang natin, sana abutan pa natin to, no, at dun sa mga apo-apo at magiging anak ng ating mga anak at apo. So maraming salamat sa inyo guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy niyo subaybayan ang aking YouTube channel. Yan, Joey Washington, type niyo lang, lalabas na dyan yung poging-pogi ninyong vlogger. Joke lang guys. At maraming salamat po sa inyong pananatili sa akin at pagtitiwala sa ating YouTube channel. Dasal lang po at sana makauwi na, no, si Tatay Duterte dito sa ating bansa, no. Namimiss na talaga ng taong bayan yung ating Pangulo. Yung iba naman nagsasabi na bakit daw ituturing na bayani si Tatay Duterte. Para sa akin bayani siya eh. Bakit? Ngayon lang ako, nagkaedad na ako ng ganito, marami ako nababasang history, no, pero hindi katulad ni Tatay Duterte na buong mundo, birthday lang yun guys, birthday lang, buong mundo po ang nag-celebrate ng birthday ni Tatay Duterte. O, sino yung pinaka mga lihitimong sikat, no, Rico yan, sino pa, FPJ, hindi naman ganon na nag-celebrate na buong mundo. Yung mga sikat nating mga talagang artista, hindi naman ganon. Sino pa, wala naman, no. Ang ko lang noon, Rico yan, yung namatay siya, bata pang aktor. Yun lang yun, nakita kong ganon karami. EDSA, pero hanggang EDSA lang, pero hindi buong mundo, diba? Yung nag-celebrate ng birthday ni Tatay Duterte. Kaya mabuhay ka Tatay Duterte. Andito lang kami, taong bayan, palaging nagdadasal sa iyo at sana dagdagan pa ang iyong kalakasan
at makita at makauwi ka pa dito sa ating bansa na mas maaga, kasi nga po hindi natin alam kung ano yung kalagayan ni Tatay Duterte doon sa loob ng kanyang selda, no? Kaya dito mas maganda dito sa Pilipinas kasi naalagaan sa kanyang nurse at pinagbabawalan sila, no, ng mga nurse na galing dito sa Pilipinas regarding kay Kitty Duterte at kay Ma'am Hanilet. Bawal yung mga nurse na talagang hinaharang na nila yon. Alam niyo na kung sino nagpapaharang, si Bongbong Bangag, no? Kaya Bongbong, mag-isip-isip ka hanggang ikaw ay malakas-lakas pa, no? Hindi lahat ng oras malakas ka. Baka mga sa susunod na araw o buwan, no, magkapalit kayo ng sitwasyon ni Tatay Duterte. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito lang, nagpapaalam. Magandang araw po at ingat po. Bye bye.